Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa spiritual warfare. Mga totoong Christians lang ang makakarelate nito, no? Kasi alam naman natin bilang isang Christian ay talagang dadanas tayo nitong spiritual warfare, no? Pero bago ang lahat guys, no, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng spiritual warfare, no? Ang spiritual warfare guys, no, ito yung laban sa pagitan ng mga anak ng Diyos at saka mga anak ni Satan, no? So meaning ito yung uri ng laban na hindi natin nakikita, pero ito ay mararamdaman natin, mapi-feel natin, di ba? Aminin na natin na kapag tayo, totoong Kristiyano, kapag kayo, sure na kayo sa pananampalataya niyo sa Diyos at saka talagang true follower kayo ni Jesus Christ, no? Aasahan nyo na magbabago talaga ang takbo ng buhay nyo, no? Parang yung paggawa natin ng tama, yung pagsunod natin sa mga salita ng Diyos ay parang isang malaking obligasyon, no? Doon mag-iiba ang takbo ng buhay natin. Kung dati namumuhay tayo ng normal, aasahan nyo na kapag kayo isang totoong Christian at gumagawa ng mga kingdom works ni God, no? Mag-iiba talaga ang takbo ng buhay nyo, no? Nandyan na yung mawawala na lang bigla sa atin yung mga mahal natin sa buhay na hindi naiintindihan yung purpose natin. Nandiyan na yung tatawagin tayo ng mga tao na baliw tayo, di ba? Nandiyan na yung dadanas tayo ng spiritual warfare. Bakit nga ba tayo dumadanas ng spiritual warfare, no? Kasi alam naman natin bilang isang Kristiyano, may purpose tayo sa mundong ito. Yun ay ang gawin natin yung mga kingdom works ni God, no? Katulad na lang ng pagpipreach ng mga salita ng Diyos, lalong-lalo na yung gospel of God, di ba? Kaya si Satan talagang gagawin niya ang lahat para hadlangan tayo, no? Para huwag nating ituloy kung ano man yung mga nakaamba na gagawin natin, no? Kung ano man yung mga kingdom works na inassign ni God sa atin, ay talagang si Satan gagawin niya ang lahat para hindi natin matupad or hindi natin maumpisahan kung ano man yung mga kingdom works na inassign ni God sa atin, di ba? Kaya pag tayo nag-preach ng mga salita ng Diyos, nagkaroon ng awareness ang mga tao tungkol sa mga salita ng Diyos. Ang ibig sabihin lang noon, ma-expose ang kasinungalingan ni Satan na ipinapakalat niya sa mundong ito, no? Kaya talagang aasahan natin na magagalit talaga si Satan sa atin, no? Aatakihin tayo ni Satan kapag ganun ang mga nangyayari, no? Ang unang-unang aatakihin ni Satan sa atin ay yung isip natin or yung mind natin, no? Bakit nga ba yun ang pinupunteriya ni Satan? Kasi no, ang mind kasi natin, no, iyan ang sentro ng control ng pag-iisip natin, ng mga actions na ginagawa natin, at saka yung mga pananaw natin sa buhay, no, yung mga pinaniniwalaan natin, yung mind ang nagdidikta, yung isip natin ang nagdidikta, meaning kung ano man yung nilalaman ng isip natin, ganun din ang emotions natin, di ba? Konektado siya. So ngayon, kapag yan, napasok na ni Satan yung utak natin, siya na yung magkukontrol kung ano yung iisipin natin, kung ano yung gagawin natin, at saka kung ano yung paniniwalaan natin, no? Siya na ang magpapatakbo sa buhay natin kung napasok na niya yung isip natin, no? So, talakayin natin dito, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit inaatake ni Satan ang isip ng mga God believers or ng mga true Christians, no? Number one na talaga dyan guys ay yung para magtanim siya ng takot sa utak natin or sa mind natin, no? Kasi nga kapag nagtagumpay siya, nataniman niya ng takot yung isip natin, matatakot na tayo ngayon na ipagpatuloy yung purpose natin, di ba? Kakabahan na tayo na baka mamaya kung anong mangyari sa atin, kung ano-ano nang pumapasok sa utak natin, di ba? Diyan napapasok ang mga negative thoughts, di ba? At saka isa pa, kapag tayo nagkaroon na ng takot, yung blessings na dapat ay matatanggap natin mula kay God ay hindi na natin matatanggap yun kasi nga ang fear ay ayaw ni God na nararamdaman natin yan kasi di ba pinag-uutos nga ni God sa atin na huwag tayong matakot kahit kanino, kundi sa Kanya lang tayong matakot, no? Kapag nakaramdam ka ng takot, no, madi-disgrace ka ngayon. Sa halip na makakatanggap ka ng blessings mula kay God, kasi alam naman natin kapag God believers tayo, may ibibigay na malaking blessing si God sa atin para magamit natin sa mga kingdom works natin, no? Magamit natin sa purpose natin. So ngayon, kapag nataniman na tayo ng takot sa mind natin, no, hindi na natin matatanggap yung blessings kasi under influence na ni Satan yung mind natin, hindi na makakagawa si God ng paraan para i-pour out yung blessings niya sa atin, no? Diyan napapasok yung disgrace, madi-disgrace tayo kapag nataniman na ng takot yung mind natin, no? At ang pangalawa namang dahilan guys, no, kung bakit inaatake ni Satan yung isip ng mga God believers ay para sirain yung pangunawa natin sa katotohanan, no? Ang ibig sabihin nito guys, no, gusto niya sirain
yung understanding natin sa mga salita ng Diyos, no, para maging mali-mali yung interpretasyon natin sa mga salita ng Diyos. Ang magiging resulta tuloy, magkaroon tayo ng kalituhan, no, hindi na natin ngayon matutupad kung ano man yung mga binabalak nating gawin ng mga kingdom works ni God, no. At saka pangatlo naman dyan, kaya inaatake ni Satan yung mind natin ay para i-promote niya yung pagdudusa natin sa sarili natin, no? So, paanong paraan nga ba, no? Kapag napasok ni Satan yung isip natin, yung mind natin, no? Bubulungan tayo ni Satan na mali yung ginagawa natin, or hindi tayo magaling, or hindi tayo enough, diba? Ganun ang mga ibubulong ni Satan sa atin, no? Puro mga negatibo, no? Kaya ang magiging resulta nun, mararamdaman natin ngayon na parang hindi tayo mahusay, or wala tayong kakayahan, or wala tayong kwenta, or wala tayong halaga. Yun ang maiisip natin kapag nataniman na yung isip natin ng mga negatibong pananalita ni Satan, no? At saka, pang-apat naman, kaya gustong pasukin ni Satan yung isip natin para mawala tayo sa focus sa mga ginagawa natin, no? Ma-distract tayo doon sa mga walang kakwenta-kwentang mga gawain or mga walang kakwenta-kwentang mga panuuri, no? Para hindi na natin maipagpatuloy, mawawala na tayo ng gana doon sa mga kingdom works ni God. Hindi na natin maipagpatuloy yung mga ginagawa natin. Yun talaga ang purpose, no, kung bakit inaatake ni Satan yung mind or yung mga isip ng mga true Christian, no? Kaya sana guys, no, maging aware sana tayo sa mga ganitong tactics ni Satan, no, para hindi tayo masira, para hindi masira ang pananampalataya natin, hindi masira ang connection natin kay God, no. Sa papaanong paraan nga ba ma-access ni Satan yung mind ng isang tao, no? Una na talaga dyan guys, no, sa pamamagitan ng mga distractions na yan, yung mga panuurin sa social media, no, kasi ako talagang experience ko yan guys, no, doon ko na-oobserbahan na kapag nanonood ako ng social media, nanonood ako ng mga entertainment, nakukontrol ni Satan yung isip ko, no, nagbabago yung ugali ko, at saka nagbabago yung pananaw ko sa buhay, nagbabago yung paniniwala ko, no. Kaya dapat talaga iwasan natin itong ganitong uri ng distraction kung ayaw natin na masira tayo bilang isang Christians, masira yung connection natin kay God, masira yung relasyon natin kay God, no. Dapat iwasan natin itong ganitong uri ng distraction, no. So ngayon guys, no, ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa spiritual warfare, no? Basahin natin dito sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Tayong mga Christians, kung nakakaranas man tayo ng spiritual warfare, no, dapat malaman natin na ang kalaban natin dito guys ay hindi kapwa natin tao, no? Kung hindi, mga unseen evil forces, no? Ibig sabihin, ang mga tao na yan na humahadlang sa atin or namimirwisyo sa atin, no, or nagiging distraction sa kingdom works natin, no. Ginamit lang yan sila ni Satan, no, para sirain tayo, para i-distract tayo, no, kasi alam naman natin na si Satan at saka yung mga demons niya ay mga evil spirits yan, no. Ibig sabihin wala silang human body, no, kaya kaya nilang pumasok sa katawan ng tao, no. So hindi yung tao ang kalaban natin, kung hindi yung mga unseen evil forces ang kalaban natin, no. Kaya dapat lang talaga na maging aware tayo sa ganito, no. Maging aware tayo sa laban natin, no. At alam natin kung ano ang gagawin natin kung tayo ay nakaka-experience ng spiritual warfare, no. At saka ano namang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4. For though we walk in the flesh, we are waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ang Bible verse na ito, no, dinidescribe ni Apostol Paul ang spiritual battle na hindi siya physical battle, no. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, hindi nga mga tao ang kalaban natin dito, kung hindi mga evil spirits, no. So, dapat ang gawin natin ng mga believers ay dapat magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin at mag-gain tayo ng control sa mind natin. Dapat ay mag-ingat tayo na huwag ma-access ni Satan at saka mga demons niya yung mind natin para hindi niya tayo ma-impluwensyahan at hindi masira ang pananampalataya natin sa Diyos at hindi masira ang relationship natin sa Diyos, no? Kasi yun naman talaga ang purpose ni Satan kung bakit
tinataniman tayo ng mga negative thoughts kasi gusto nga niya sirain yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi kapag nasira na yung pananampalataya natin sa Diyos, wala na yung purpose natin guys, no? Mawawala na tayo ng gana doon sa mga kingdom works na dapat natin gawin, no? Kaya yun talaga ang purpose ni Satan, na pahinain or tanggalin yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya dapat no, mag-ingat tayo guys, no? At saka, ang sabi naman dito sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5, for everyone born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Nakasaan nga dito, tayo na may mga pananampalataya sa Diyos, no? Tayo daw yung magtatagumpay sa mundong ito, mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga spiritual warfare na dinadanas natin kung tayo ay may paniniwala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, no? At saka ang sabi naman dito sa John chapter 8 verse 32, and you will know the truth and the truth will set you free. Diba? Ibig sabihin, para mapagtagumpayan natin itong spiritual battle na to, dapat talaga malaman natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, para ang katotohanan na ito, no, siya ang magpapalaya sa atin, no? Palayain tayo ng katotohanan na ito sa mga kasinungalingan ni Satan na itinatanim niya sa isip natin, no? Kaya kung gusto natin na malaman ang katotohanan at mapalaya natin yung sarili natin sa mga kasinungalingan ni Satan, dapat talaga alamin natin yung katotohanan para hindi na tayo maging alipin sa kasalanan, no? Para gumawa na tayo ng tama kapag alam na natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, no? Ano nga ba ang dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin yung spiritual battle natin or spiritual warfare na to, no? Ang nakasaad dito sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil, no? Dapat ay isuot daw natin yung armor ni God para mapagtagumpayan natin yung schemes or yung tactics ng devil at saka yung demons, no? Ano-ano nga ba yung mga armor ni God na sinasabi dito guys, no? Number 1 na talaga dyan guys, no? Yung belt of truth, diba? Pangalawa naman, breastplate of righteousness. Pangatlo naman ay yung gospel of peace. Number 4 naman, shield of faith. Number 5 naman, helmet of salvation. Number 6 naman, sword of the spirit, no? Ito dapat ang taglayin natin guys, no? Ito, kung gusto natin na mapagtagumpayan natin yung spiritual warfare na dinadanas natin sa kamay ng mga kalaban natin, no? Ano-ano nga ba yung mga sinyalis na tayo ay under spiritual attack pala, no? Dapat maging aware tayo dito guys, no? Kasi hindi natin alam na nakakaramdam tayo ng mga ganitong pakiramdam ay under spiritual attack na pala tayo. Yung number 1 na sign kapag nadaig tayo sa pagod natin, no? Kasi ako experience ko to guys, no? Madalas talaga ako makaranas ng spiritual warfare. Nakakaramdam ako ng sobrang pagod, yung parang hapong-hapo ako na parang may sakit ako na parang hindi ko na maipagpatuloy kung ano yung mga ginagawa ko, parang hindi ko na matapos kung ano yung mga ginagawa ko, no? Yung hapong-hapo ang pakiramdam ko sa katawan ko na parang drain na drain ang energy ko, no? Alam ko naman na spiritual attack yun, sign yun ng spiritual attack, no? Yung sobrang pagkahapo, no? Pangalawang sign naman guys, no, kapag nakaramdam tayo ng panghihina ng loob, depression at pagkatalo, di ba? Yung parang mararamdaman mo na nasisira yung loob mo, na parang feeling mo parang hindi mo na kayang ituloy kung ano man yung ginagawa mo, no, na panghihinaan ka ng loob, no, kasi nga under spiritual attack ka, no. Tapos pangatlo naman, kapag nakaramdam ka ng pagkabalisa, yan ang isa sa sign na ikaw ay under spiritual attack, no. Yun bang tipong hindi ka mapakali or hindi ka makatulog sa gabi, no, balisang-balisa ka, no. Yan ay isang sinyalis na ikaw ay under spiritual attack. At saka pang-apat naman, kapag nakaramdam ka ng pagkawala at pagkatuyo ng spiritual na pagnanasa mo, no? Kapag ganito ang pakiramdam mo guys, no? Parang mawawalan ka na ng gana na gawin yung mga dating gawain mo na mga kingdom works ni God. Halimbawa, no? Yung nagpipreach ka ng mga salita ng Diyos, yung pagsisimba mo, mawawalan ka na ng gana sa ganun kapag ikaw ay under spiritual attack, no? Panglima naman, kapag ikaw ay nakakaranas ng stressful na sitwasyon, no, isa din yan sa sign na ikaw ay under spiritual attack. At saka number 6 naman, kapag ikaw ay nagdududa sa kabutihan ng Diyos, di ba? Aminin na natin guys na kapag tayo dumanas ng sobrang paghihirap, di ba? Yung parang ang dami mong sakripisyo na ginagawa sa buhay mo or ang dami mga pagsubok sa buhay mo, no? Parang makukwestiyon natin si God kung talagang mabuting Diyos nga ba siya, no? Kung number 7 naman,
kapag tayo ay natukso, di ba? Halimbawa na dyan, kapag naging maayos na yung buhay natin, no? Parang naka-align na lahat ng nangyayari sa buhay natin, sa mga desires natin, parang maganda na ang takbo ng buhay natin, tapos bigla na lang tayong yumabang, di ba? Bigla na lang yung credit ay binibigay natin sa sarili natin, or yung recognition ay binibigay natin sa sarili natin sa halip na si God ang bigyan natin ng recognition. Kasi hindi naman tayo magtagumpay, hindi naman natin ma-overcome kung ano yung na-overcome natin, hindi naman tayo maging successful kung hindi dahil kay God, di ba? Dapat si God ang bigyan natin ng credit, si God ang bigyan natin ng recognition, hindi yung sarili natin, no? Kapag ganito na yung mga ginagawa natin, no, masisira tayo sa paningin ng Diyos, di ba? At saka, pangwalo naman, kapag nakakaramdam tayo ng parang ang gulo ng buhay natin, or nakakaramdam tayo ng pagkabahala or negative thoughts ang pumapasok sa utak natin, no? Yan ay isang palatandaan din na tayo ay under spiritual attack, no? At saka, pang-siyam naman, tulad ng sinabi ko, kapag tayo ay nataniman ng takot, no? Kapag tayo napasukan ng takot sa utak natin, isa yan sa sign na tayo ay under spiritual attack, no? At saka pang-sampu naman, kapag naisipan natin na parang gusto nating bumalik sa dating gawin natin, no? Kapag under spiritual attack tayo, guys, no, minsan naisipan natin na gusto nating bumalik sa dating gawain natin, kung ano tayo dati, di ba? Yan ang isang palatandaan na tayo ay under spiritual attack, no? Tsaka pang-11 naman, pag nakaramdam tayo na wala na tayong pag-asa, no? Yan din ang isa sa sign na tayo ay under spiritual attack. At saka number 12 naman, kapag ay nanumbalik sa atin yung mga nakaraang experience natin, no? Yung nagpa-flashback sa atin lahat ng mga nangyayari sa atin sa nakaraan na, di ba? Isa din yan sa mga sign na tayo ay under spiritual attack. At saka number 13 naman, kapag tayo naniniwala tayo sa kasinungalingan ni Satan, no? Parang ang kasinungalingan ni Satan ay ina-accept natin sa buhay natin bilang katotohanan, no? Isa din yan sa sign na tayo ay under spiritual attack. At number 14 naman, kapag tayo ay nakaramdam tayo ng parang sobrang kahihiyan sa mga past na kasalanan natin, no? Sa mga nakaraang kasalanan natin, or parang kinukundina tayo na ang mga kasalanang nagawa natin dati, no? Yan ang isa sa sign na tayo ay under spiritual attack tayo, no? At saka number 15 naman, kapag nakaramdam tayo ng paghihiganti doon sa mga tao na nagkasala sa atin, no? Yung bang naisipan natin na gumanti sa kanila kung ano man yung mga ginawa nila sa atin, yan, isa din yan sa sign na tayo ay under spiritual attack, no? At saka number 16 naman, kapag naging apektado tayo sa mga nararanasan nating rejection or nararanasan nating kalungkutan, isa yan sa sign na tayo ay under spiritual attack, no? Yung parang hindi tayo nakaka-move on sa rejection na nararanasan natin, no? Parang ang lungkot-lungkot natin, isa yan sa sign na tayo ay under spiritual attack, no? At saka number 17 naman, kapag nakaramdam tayo ng kalituhan tungkol sa mga paniniwala natin, no? Tungkol sa pananampalataya natin sa Diyos, no? Tungkol sa paniniwala natin sa Diyos, nagkaroon tayo ng kalituhan, isa din yan sa sign na tayo ay under spiritual attack, no? At saka number 18 naman, naramdaman mo na parang nadidrain yung finances mo, di ba? Nauubos yung pera mo, nadidrain yung finances mo, kasi ito, danas ko ito, guys, no? Dati kasi nag-online selling ako, ang lakas kong kumita noon, as in talagang araw-araw, no, may pumapasok na pera. Pero noong hininto ko yung pag-online selling ko, nag-umpisa ako ng bagong business ko, namalayan ko na lang na yung kinita ko noong nag-online selling ako, parang bigla na lang siyang nawala, na hindi ko alam kung paano ko siya ginastos, kung ano yung pinagkagastusan ko, bigla na lang na-drain yung finances ko. Totoo ito, guys, no? Na kapag ikaw under spiritual attacks ka, no, madidrain yung finances mo nang hindi mo alam kung anong pinagkagastusan mo, kung paano mo siya ginastos. Totoong-totoo ito, guys. At saka, number 19 naman, kapag nakaramdam ka ng parang sobrang bigat yung loob mo, at saka nakaramdam ka ng parang sobrang irritable ka, yung mainisin ka, at saka kapag lagi kayong nagtatalo ng partner mo, lagi kayong nagtatalo ng asawa mo, no? Isa din ito sa sign na kayo ay under spiritual attack. At saka, number 20 naman, no, kapag yung mga non-believers or yung mga walang pananampalataya sa Diyos ay tinukso ka para maging katulad nila, no? Katulad na ang inaaya ka nilang mag-inom, or inaaya ka nilang maglasing, or inaaya ka nilang gumimik, inaaya ka nilang gumawa ng hindi magandang gawain. Yan ang isa sa sign na ikaw ay under spiritual attack, no? At saka number 21 naman,
kapag nakaka-experience ka ng matinding problema, yun bang one after another, yung parang walang katapusan na yung problema na nararanasan mo. Halimbawa, no, yung nawalan ka ng trabaho, tapos bigla na lang na may kasunod na naman. Halimbawa, namatayan ka ng mahal mo sa buhay, or di kaya naghiwalay kayo ng partner mo, or di kaya yung anak mo, na malalaman mo na nabuntis yung anak mo, or yung anak mo ay hindi na pala ipinagpatuloy yung pag-aaral, yung mga ganong tipo guys, no, na parang hindi ka na nawawala ng problema one after another, no. Isa din yan sa sign na tayo ay under spiritual attack, no. Number 22 naman, malalaman natin na tayo ay under spiritual attack kapag inaabuso natin yung isang bagay para lang mapawi yung sakit na nararamdaman natin. Halimbawa, nagkaroon tayo ng heartbreak, no, tapos ang ginagawa natin para mapagtakpan or para mapawi yung sakit na nararamdaman natin. Halimbawa, lagi tayong nagkakapi, no? Parang doon na natin binubuhos yung oras natin, yung panahon natin, or di kaya umiinom tayo ng mga sleeping pills para tulog tayo palagi, or di kaya umiinom tayo ng mga pain medication, di ba? Or di kaya kain tayo ng kain, no? Sa halip na si God ang hanapin natin, humingi tayo ng tulong ni God, humingi tayo ng guidance kay God para mapagtagumpayan natin kung ano man yung pain na nararamdaman natin, di ba? Tsaka guys, no, kapag tayo nakakaranas ng ganito, spiritual attacks, ano nga ba ang dapat nating gawin, no, kapag tayo nakakaranas ng spiritual warfare? Number 1 na talaga dyan guys, syempre prayer, no, pinaka powerful weapon natin yung prayer, kasi nga ang mga kaaway natin hindi makakastand sa prayer, di ba? Tsaka, pangalawa naman, dapat ay mag-study tayo ng Bible, no? Tapos, pangatlo naman, dapat ay mag-rely tayo sa Holy Spirit na nakatira sa atin, di ba? Kasi bilang isang true Christian, no? Alam natin na may Holy Spirit na nakatira sa atin, di ba? At tsaka, pang-apat naman, ay yung kailangan nating isuot yung armor of God para hindi magtagumpay yung mga kalaban natin sa spiritual warfare na ginagawa nila sa atin, no? Talagang dapat ay ito suotin natin yung armor ni God, no? At saka gamitin natin yung kapangyarihan ng scripture ni God, or gamitin natin yung kapangyarihan ng mga salita ng Diyos panlaban natin sa spiritual warfare, no? At saka submit natin yung sarili natin kay God, di ba? At saka dapat ay i-resist natin yung devil, yung mga gawain ng devil, no? Labanan natin siya sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga kingdom works ni God, no? Huwag tayong magpapapikto, huwag tayong magpapatalo sa kalaban natin, no? Kailangan ay lumaban tayo para maipagpatuloy natin kung ano man yung purpose natin sa mundong ito, no? Para masunod natin ang kalooban ng Diyos sa atin, no? Huwag tayong magpapatalo sa kalaban natin, no? Para sa mga true Christian na nakakaranas ng spiritual warfare, no? Magdasal tayo guys, no? Para mapagtagumpayan natin yung spiritual warfare na nararanasan natin, no? Ama naming makapangyarihan sa lahat, habang kinakaharap namin ang mga spiritual na salungatan at nabubuhay kami sa gitna ng spiritual na pakikidigma, lumalapit kami ngayon sa iyo upang humingi ng iyong proteksyon at patnubay. Bigyan mo nawa kami ng kalasag ng pananampalataya at gamitin ang iyong katotohanan upang maprotektahan kami mula sa kasinungalingan at panlilinlang ng aming mga kaaway. Naniniwala kami sa iyong kakayahan na panatilihin kaming ligtas sa lahat ng aming labang haharapin. At umaasa po kami na hindi mo kami pababayaan at lalong hindi mo kami iiwanan bagkus kami ay iyong pagtatagumpayin. Panginoon, bigyan mo nawa kami ng pananaw upang makita ang mga diskarte ng kaaway at ang karunungan upang pamahalaan ang mga hamong ito ng may lakas mula sa banal na espiritu. Naway madama namin ang iyong presensya na bumabalot sa amin. Ang iyong pag-ibig ay nagbibigay sa amin ng pag-asa at kapayapaan, at ang iyong mga salita ang siyang gabay namin upang tahakin namin ang tamang landas ng buhay. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Diyos. Amen. Sana lahat tayo maging matagumpay tayo sa kanya-kanyang laban natin sa buhay, no? Sana magtagumpay tayo sa mga spiritual warfare na dinadanas natin, no? So hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!